So po, magandang araw po sa ating lahat mga ma'am, mga sir, mga boss, mga lods, mga lodi, mga idol. At andito pa rin po kami sa bayan ng Umingan. At meron po kaming ipapakitang farm lot na naman po ito na meron po sukat na 18,575 square meter. Boss, at ba na presyo ito, boss? 3M negotiable. 3M negotiable. Slide. Slight negotiable daw po. So ito po yung kanyang daan o right of way ng papasok po sa property. So itong 100 meters mula sa cemented. mga ilang metro lang layo po niya sa simentadong daan. 100 meters. Mga 100 meters po hanggang doon sa may property. Yung property po kasi andun na po sa may mga puno na yan. Sa likod po niya o baka yun na po yung boundary po niya. Tapos sa provincial po, provincial road, Mga 500 to 300 to 500. mga 500 meters, sabihin natin, mga kalahating kilometro po ang layo po niya. So tara, puntahan po natin itong property na ito. Ayan, kaso nga lang umuulan. Saglit po, sumuulan. Ayan, so ipagpapatuloy po namin yung pagkuha ng video dahil medyo huminto na yung ulan. Kaya pupuntahan na po natin yung property. So ito po yung kanyang right of way. Ayan po, may box culvert po doon. Yan po yung barangay road. As yan po yung simentadong barangay road. Mga 100 meters lang po mula doon sa may property o sa, yan po, sa property nga po. At ayan, nilagay ko na yung helmet ko. So nilagay lang po namin yung mga motor namin dito dahil medyo maputik po dito sa part na ito. Kailangan natin nilagyan ng mga ganito, mga bato o graba para makadaan po yung sasakyan. Pero sa kayang-kaya naman, kahit 4x4 yan, kayang-kaya niya yan eh. Pag nag-site viewing po kayo, 4x4 po ang gamitin natin. Iwanan na lang muna dyan. O kahit iwala muna nasa kalsada muna. Pakakasate di pang build it. Ayan. So tara. 1.8 hectare. 1.8, 18,575 square meter. Titled property po siya na ang presyo po niya ay 3 million. Is slight negotiable pa daw po. At meron po itong dalawang puno ng mangga dito sa bungad. Pero hindi pa namin nakita yung ibang portion, ibang parte niya doon. Baka may mga mangga pa dyan, may mga mangga pa doon or ano pa. Palayan. O bakanting lote o palayan. Palayan. Gulayan. So yun po yung mga magandang gawin dito sa property na ito. Pwedeng gawing taniman ng mga gulay, farmhouse, ayan, farm resort, yung mga ganyan. Tapos siyempre yan ang palayan. Yan po yung pangunahing ginagawa po nila dito sa property na ito. So dito na po mag-start yung property. Ito na po yung property, ito na po yung boundary po niya. Ito mga Madrid Cacao. At ito na nga po. At mohon saan? Ano yung mohon? Patingin nga ako. Ayun nga. Ito yung mohon. Ikaw mag-start na yung property. Dyan na. Yun, pag ganito yan. Mohon. Ayun po. Ganoon na po siya. Ganoon na po. Tapos ito din. So dito na po mag-start yung property, pero ito po yung kanilang right of way. Baka binigyan ng right of way na siguro tapos no? Right to build. So ito na po yung property na binibenta, nakaalong right of way po siya. Dito nga po ay may dalawang puno ng mangga sa bungad. At yung the rest po may palayan na po siya, may mga pali po pang hindi pa nahani. At dito po sa katabing property po niya, mga manggahan naman po siya. Ayan. So ito po. May mga tanim silang mga ano po dito. May mga tanim po silang mga gulay po dito. Ayan. At madulas na yung daan. Ayan po. So may mga tanim po silang mga gulay dito. Ay, dito nga po nila kinuha yung picture oh. May isa pang puno na mangga sana din, namatay na nga lang. Ayan. Dalawang puno. Tapos hanggang dun pa. Doon sa may kon na yun. Sa may ano na. May Kawayan. kawayan. Ayan ang boundary niya doon. 1.8 kulang-kulang 2 hektarya po ito. Maluwang po talaga. At dito nga po kakaali lang po nila ito. Kaka-harvest lang po nila. Kaya siguro na umunang natanim nila ito. Fish pan? Saan? Boy, may isang pispan. May isang fish pan. Puntahan natin. Ayan. So ang layo po niya sa town proper, estimate ko po na sa mga 3 kilometro po siguro. O baka wala pa. Tapos baka meron siguro 3 kilometro. Tapos sa Tiplex Carmen, ang exit po niya mga kalating oras po siguro driving. O baka wala pa.
Yan, may deep well po. Meron na. Ayan, ang source of water po niya, deep well. Naka-install na po. Bobombahin na lang pag kailangan nyo po ng tubig. Baka, ayun, tingnan natin kung malakas yung tubig. Uy! Grabe, lakas ng tubig niya. Ayun po. Di ba na yung gulay-gulay yan? Ayan. Nasaan yung fish pan niya? Wala naman. Kala ko pa. Kala nyo fish pan, wala naman. So ito po yung tinatamnan po nila ng gulay. May tanim silang gulay doon. Puno ng mangga. Silungan po nila. Yung deep well nga po nila. Malakas yung tubig. At the rest na po ay palayan na. Ang estimate po namin sukat ng palayan siguro na sa mga 1.8 hectare. Tapos ito siguro ano lang to mga 500 square meter lang ito mahigit. Ito boss. Tapos yung the rest po 1.8 hectare na po yung kanyang palayan. Hanggang doon po yan sa may siguro malapit po doon sa may kawayan po na yun kasi may parang fish pa niya tayo doon baka yun na yung boundary. Ayan po. Yan na po yung boundary po niya sa may mga kahoy po na yan. So maluwang po ito 1.8. Kulang-kulang 2 hektarya. At ang presyo nga po niya is 3 million. Titled property. At kakausapin na lang po natin yung mismong nagbebenta, yung seller po sa property na ito. Ulitin ko po, ito ay located po dito sa bayan po ng Umingan, Pangasinan. Ayan. So maganda po. Flat po yung property, flat terrain po siya. Yun nga po ito, mga kabahayan na po yan doon. Sa likod ng mga punuhan na yan, mga puno na yan, mga kabahayan na po. Tapos kitang kita rin po dito, mayroon pong cell site. Ayan. Internet connection andun po sa Barangay Road, power line sa Barangay Road. Wala pang 100 meters siguro sa may kuryente. Sabihin natin mga 100 meters po. Ayan. Taga Bulacan. Santa Maria, Pangasinan. So ang may-ari daw po ito ay taga Bulacan daw po. Nakabili daw po sila ng property sa Santa Maria, Pangasinan, kaya po siguro nila binebenta to, baka meron sila paggagamitan. Baka yun po yung reason kung bakit nila binebenta. So hanggang doon pa po yan, ang boundary po niya yan. Kasi may right of way po dyan Kaya yun po yung boundary po niya sa may right of way. Kaya may mga bakanting lote pa yun, baka sakaling masakop pa niya yun. Kaya ang magandang gawin po dito ay may ano po natin, may ipa-relocate survey po natin tong property na ito para malaman po natin yung mga boundary po nila at may ilagay po natin yung mga muhon, tapos magdadagdag po tayo ng mga humuhon kung sakasakaling magbabagod po para at least may mga malapit po tayong mga point to point na paglalagyan ng tanse kung sakasakali. So deep well, hindi natin problema dahil mayroon ng deep well naka-install. I-convert na lang natin kung sakaling gusto yung magpalagay po ng electric pump, tsaka yung may pressure tank. Ganun po yung gagawin natin kung sakasakali po. At maganda po ito, at maganda po siyang ano po dito, mag rest house po dyan, maglagay ng kubo, magtanim ng mga gulay. At maganda rin po tayo, pwede tayo mapagawa ng ng fish pan dyan sa part na yan, sa may mababa doon natin magpa ng fish pan, at least para malapit po sa may kubo. Pwede kayo mag-alaga ng mga tilapia dyan, hito. Tapos source of water na rin po kung sakaling patubig sa palayan. So itong palayan po nito ay ano po siya, south ulan. At yun lang po kasi wala naman po irrigation po dito sa part na ito. Yun po. Diyan po sa may tower po na yun, andun lang po yung provincial road, provincial highway, malapit lang, kaya accessible po itong property nito. May right of way po at iayos lang, lalagyan din ng graba, wala na pong problema doon. Tapos kuryente, internet connection nandiyan na rin po, kaya maganda po siya. So kung may ibang katanungan pa po kayo regarding po sa property nito, tawag na lang po kayo sa akin. At pasensya na po at hindi po namin makuhanan po ng drone video dahil umuulan po, umaambon. Baka masira po yung drone namin, kaya baka wala po kaming gamitin. So pag medyo okay na po yung panahon, babalikan na lang po namin para para maano po namin, tawag dito, drone video namin. Ayan. So kailangan talaga natin i-relocate po ito kung sakasakali. Ayan. So hanggang dito po muna
At maraming salamat po sa inyo lahat at God bless po.